So, itong mga agay na to, they were being utilized especially in operation, especially yung tinatawag na FO ang tawag namin dyan sa common na linggo namin dyan sa company. So, kung may naramdaman sila, babalik kagad sila sa amin. Although, we are also utilizing them to be their guide, to be our guide. Silang nagdidirect dahil kabisado lahat nila ng sulok ng lugar in Flora, in Sinundungan Valley, in Marag, in Gonzaga, Gataran. Sila talaga ang nakakabisado mga yan. Although, ang sinabi ni Governor Aguinaldo noon is that ito limited lang ito sa Lasama, ito limited lang ito sa Gataran. So, nag-i-stick kami doon sa mga instruction na yan. During tactical movements, we do not give them firearms. Binibigyan lang namin sila ng konting ng kutsilyo o itak o pang-emergency man. Kasi ayaw din namin nila na gagamit, baka mamaya kami rin ang mapapaputukan. Sila lang ang mga namin, ang mga guide namin, mga mata namin diyan, mag-guide kung saan ang mga direction namin. Although, we track it also by the use of our maps. So, as an example, napalabang kami dito sa Flora noon, somewhere in Baluyan, Malayugan, na sila ang nag-guide sa amin. At with this, pag sinabi na dyan namin nakita, although mahirap yung sinabi nila na nandun na rin kagad, nakita nila na nandun. Although, meron kaming mga nagre-recon na team, meron din kaming, actually, planned talaga ito dahil sighted talaga yung kalaban. So, we had a very successful encounter dito sa Baluyan, Malayugan area sa Flora na nagamit namin itong mga agay. At with this, ginamit pa rin namin hanggang Cagayan itong mga agay na to. At naniwala kami na sila ay very loyal to us and to the government. Recruitment center na mga agay, si Governor Aguinaldo. Si Governor, tinitignan ko lang hindi yung direct in touch ako kay Governor Aguinaldo, although kaibigan ko yan. Ang nakita kong style niya is that to feed them, clothe them, ibibigay lang yung basic needs ng isang tao. Tsinelas, kasi nakapa sila, bigyan mo ng tsinelas, saka bibigyan kagad ng baril yung mga pinapagkatiwalaan ng mga agay. Pinibigyan kagad. Wala pang training, formal training mga yan. So, in short, I don't know, hindi ko ma-feel yung yung charisma ni Governor Aguinaldo. Para in short, this is your firearm. Effective today, you are my soldier, you are my trusted man. Tapos mamaya pinapapunta na sa akin with firearm. So in short, with all my respect naman to the governor, I trust him naman kung paano niya pag-screen ng mga tinutuloy namin kung anong mga ginagawa niya. So binibrief naman nga kami, sige, ganito lang gawin mo yan, pakainin mo lang siya, ganito, paakyatin mo sa bundok, bigyan mo lang itanim niya doon, na frontana, bigyan mo ng front yung kung anong gagawin niya, bakit nandito, para pag mahuli ng kalaban, meron siyang sasabihin, taga rito ako, magtatanim ako, nagka-hunting ako, meron siyang mga reason, nagmamining ako, meron siyang prepared na reason kung sakali man makuha ng Na-maximize namin yan, sigurado ko, dahil pagpahingayin lang namin sila ng konti. Siyempre, kailangan din nila kasi mga anak nila na maliliit, nandun na sa company headquarters namin. So, yung mga misis nila, nandun na rin. Alam mo naman, tao rin mga yan. Meron din silang pamilya. So, pagpahingayin lang namin sila, tapos akyat ulit yan. Aside from, bigyan din namin ng konting pera na dun sa bundok kasi, sa mga baryo-baryo, may tindahan din, mabilhan ng sigarilyo. Meron din, kompleto lahat ng suportado. Kaya naniniwala ako ng support system. Kung talagang mag-deliver yung isang kailangan puno ng suporta, magde-deliver talaga. So, itong mga agay na to, they were being utilized especially in operation, especially yung tinatawag na FO ang tawag namin dyan sa common na linggo namin dyan sa company. So, kung may naramdaman sila, babalik kagad sila sa amin.
Although we are also utilizing them to be their guide, to be our guide. Silang nagdidirect dahil kabisado lahat nila ng sulok ng lugar in Flora, in Sinundungan Valley, in Marag, in Gonzaga, Gataran. Sila talaga ang nakakabisado mga yan. Although ang sinabi ni Governor Aguinaldo noon is that ito limited lang ito sa Lasama, ito limited lang ito sa Gataran. So nag-i-stick kami doon sa mga instruction na yan. During tactical movements, we do not give them firearms. Binibigyan lang namin sila ng konting ng kutsilyo o itak o pang-emergency man. Kasi ayaw din namin nila na gagamit, baka mamaya kami rin ang mapapaputukan. Sila lang ang mga namin, ang mga guide namin, mga mata namin diyan, mag-guide kung asaan ang mga direction namin. Although we track it also by the use of our maps. So as an example, napalabang kami dito sa Flora noon, somewhere in Baluyan, Malayugan, na sila ang nag-guide sa amin. At with this, pag sinabi na dyan namin nakita, although mahirap yung sinabi nila na nandun na rin kagad, nakita nila na nandun. Although, meron kami mga nagre-recon na team, meron din kaming, actually, planned talaga ito dahil sighted talaga yung kalaban. So we had a very successful encounter dito sa Baluyan, Malayugan area sa Flora na nagamit namin itong mga agay. At with this, ginamit pa rin namin hanggang Cagayan itong mga agay na to. At naniwala kami na sila ay very loyal to us and to the government. So gusto ko lang i-emphasize yung tulong ni Governor Aguinaldo, who is a member of Class 72, dahil sa pag-alaga niya ng mga indigenous people like the so-called Agay, na nakita kung paano niyan dinala para makatulong sa counter-insurgency operations namin. I was then the company commander wherein the governor nag-designate siya na I think it's about 20 families na alagaan ko sa company ko para sila magiging tulong magiging tulong namin at makatulong sa amin sa counterinsurgency operation. Na ang briefing doon is that they were already na brief tungkol doon sa support nila sa 17th Infantry Battalion. So in short, itutuloy ko na lang kung ano ang mga pinagawa ni Governor Aguinaldo sa kanila. But the governor assured us that he will support us all the logistical requirements that these people need. So, as an experience, observation with these people, sila kagad, deliver sila, nakakapag-contribute sila because we utilize them dito sa mga areas nila sa Northern Cagayan, papakawalan lang namin sila niyan. Tapos, we let them go for 3-4 days with their families. Pero kompleto yan ng itong mga taong ito is that human beings din sila na siyempre kung kukulangin na ng suporta, bababa doon sa company headquarters namin. At alam na namin kung anong kailangan. But if there are emergencies, if there are sightings, takbo sila sa amin kaagad. Although we do not discount the possibility na nahahawakan din ng kalaban, so nagkakaroon na lang kami ng mga counterintelligence tungkol sa pag-handle dito. For the whole stay ko doon sa Cagayan, nagagamit namin ito at wala akong nakita na napasubo kami dahil dito sa mga agay na to. In short, they are very loyal to us, especially their parang amo nila na si the late Governor Aguinaldo. When administratively, yun lang ang na-feel ko noon na binout out ko kay Governor noon yung mga logistical matters, kaya sinagot naman niya lahat. Wala akong nakita na nahirapan ako na nag-alaga sa kanila. Madali silang alagaan, very loyal mga to. Kailangan bulabugin mo sila para magtrabaho, kundi tutulog lang sila. Kaya nasa iyo na rin sa commander kung paano mo silang bigyan ng mga tasking nila.